Okay, hello Gemini. Para sa iyo ito, no? Since today is May 21, so I doing this reading ng May 21, so which officially marks the very first day ng Gemini season. Ayan, so ito Gemini para sa iyong June na tarot predictions. Titignan natin syempre ang iyong love life, ang iyong karera, at syempre ang ang iyong persons, and kukuha rin tayo ng magandang mensahe sa ating charms, no? So, um, pakihinaan na lang po ang inyong volume, magki-cleanse lang po tayo. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Please do guide us in the reading. Ayan, Gemini, malinis na malinis ang ating spasyo, no? Prinay ko na rin ang space mo dyan. So, Gemini, so happy birthday sa'yo. It's your seasons, no? So, pero this reading is for June. So, titignan natin kung ano mensahe ng charm sa'yo. Kukuha tayo na. Ayan. So, meron kang lucky number dito, number 4, at saka 90. No, baka yung number na yan is importante sa'yo. This could be also 94. Meron din May 4, meron May 4 and May 1. I could feel the May 1 and May 4. Parang there's an important things or event na nangyari na maari mo makakatulong itong sa June mo, no? Or may ginawa kang desisyon na nagkaroon ng ano na magkakaroon ng resulta itong June, no? So magbalik tanaw ka na. So meron din tayo dito para sa iyo, no? May new beginning ka. Wow, you got the Fool. Aries energy rin. Innocence, opportunity, leap of faith, Gemini. So, yeah, you're starting again, no? Ito yung parang excitement, a little bit excited, parang very excited ka itong pumasok ng June na to, no? Makikita natin meron kang new beginning, or it could be also na you are having meeting the persons already. Kita natin ang pagiging innocence ng Paul dito, hindi kinakabahan kung meron mang panganib, no? Kumbaga basta gusto mong i-try ang lahat, no? Kumbaga parang gusto mo i-challenge din ang sarili mo rito, Gemini, no? Sa itong June. So yan, you're taking the leap of faith, or halimbawa sa isang relasyon, maaring sige, I will try. I will try this relationship again. Kumbaga, and you are very excited dito, no? Kumbaga, very eager ka rito, and you have a very strong ano dito eh. Parang strong will, no? Basta ka, I will try this one. Parang gano'n ang energy mo itong ano, no? Itong June. Ayan. So, may nakikita rin tayong letter C. Someone who will be dealing with C, and letter H, letter E, and B. Wow. Makikita mo, no? Pagdudugtungin natin ito, bench. Walang N. And then meron din na parang makikita ko you will meet a new friend dito, no? Parang makakakilala ka ng isang mapagkakatiwalaan na kaibigan, no? This is F, this is a friend, also stands for a friend. Maaari rin kaaway po, no? Or a new person's coming towards you is very friendly, no? Ayan. So, andito ka meron kang coin. Oh, this is abundance, no? May coin ka rito. Gold coin siya. And then may star. Hindi mo makita. And then may star.
And then may silver B at saka may pan at saka may corona. Talagang you deserve this crown. Dahil birthday mo, ayan, binigay ng spirit guide sa'yo. So, dito tayo sa gold. Sa gold coin. Ito yung barya, no? Ito yung direktang simbolo ng ano. This is a symbolism na parang sabihin natin financial abundance, no? Asahan mo yan. Meron sa June, may darating sa'yo. Ang wealth mo at ang material reward by darating sa'yo dito. So, ang gintong baryang ito yung nagpapahiwatig na may paparating na magandang cash flow sa'yo. Ayan, sana all, no? O sabihin natin, magaganda ang kita mo. O bonus mula sa iyong mga pinaghirapan din. No? So, ang gold crown naman dito na, we have here the gold crown. Ayan, no? First time ako nakabunot ng gold crown. It's really nice. Ang iyong corona, Gemini. Ang cute. Ang cute nun, liit. So, ito yung gold crown. Ito yung simbolo ito ng power to, no, na this is power, authority, at saka sabihin natin, recognitions din, at saka self-mastery. Ibig sabihin, ikaw yung ruler ng sarili mong buhay ngayon, no? Kumbaga, kikilalanin ng iyong galing din at maaari kang umangat sa posisyon o makakuha ka ng mataas na respeto mula sa ibang tao na at saka they will recognize yung pinaghirapan mo, no? Makikita nila na kung paano nag-i-stand out ka rin, no? You will gain lots of respect dito. Ayan. So, ang gold pan naman, ang gold pan. So, ang gold pan nito, kumbaga, abaniko sa Tagalog, no? Ang pan, ito yung sumusimbolong prestige at protection. Ito rin yung sinasabing cooling down of conflicts. Maaring magiging kung dati meron kayong magkaaway dati, no? Baka magbalik ang inyong pagsasamaan uli being a friend, no? So, sa kultura ng Asia kasi to na ang abaniko yung parang sinasabi natin, ginagamit din para ipaypay, no? O baka dungawin din ang swerte papasok sa buhay mo. O habang itinataboy naman ito ng mga habang tinataboy naman nito ang mga chismis o negative yung energy. So saan mo na mawawala, mababawasan ang mga syete-syete, ang mga usisero diyan sa espasyo mo, no? Diyan sa environment mo. Kung dati laman ka, ngayon makikita nila yung pinaghirapan mo, makikilala ka lalo kung sino ka talaga ng mga kapitbahay mo, ng mga ng someone sa espasyo mo, sa iyong environment, no? So asahan mo rin sometimes then yung mga nakakagalit mo parang they gonna be cooled down o yung mga hindi gaano nakakakilala sa iyo ginawang ka ng kwento, no? Parang makakakuha sila ng news na hindi ka gano'n. No? Basta it will just came sa kanila na, hindi pala siya gano'n. They will gonna have some realizations. At yung alitan dati, huhupa, no? Huhupa. Parang darating ang forgive and forget dyan. No? And then, kung makikita mo, andito ang gold star, no? Ito yung destiny divine, no? Ito rin yung divine, sabihin natin, this is also guidance, no? Galing sa ating divine. And ito yung lahat ng wish mo, your wish fulfillment dito. So, pag ang gintong bituing ito ay nagbabadya na magniningning ang iyong pangalan, no? Kagaya na sinabi ko, kaya may count ka rito, kagaya ng sa tulong din ng pan, magbabadya, mag-iingay ang iyong pangalan, magniningning ang iyong pangalan o mga proyekto, no? Gabay ng langit ang bawat desisyon na dinidesisyonan mo, no? Kaya magtiwala ka sa iyong pangarap, no? Ayan, at sa iyong kakayahan. Do not doubt yourself dito. And then you also have the silver bee. So itong silver bee na, ito yung bubuyog na pilak. So, ang BI para sa hard work, sabihin din natin productivity rin ito. At saka yung networking, no? Dahil ito yung pilak, no? Silver, ito yung konektado sa isang emosyon. O sabihin natin intuition at pakikipagkapwa-tao, no? So,
pinapakita din nito na ang isang pakikipag-ugnayan sa iba at ang iyong mga madiskarteng pagtatrabaho ay magiging susi mo sa tagumpay, no? Isang matamis na tagumpay ang iyong ma malalasap itong June. So sa in general na predictions natin sa iyo, no? Kung makikita mo rito, ang golden reign of abundance at recognitions, no? So ang aangat ng katayuan mo na, aangat ang katayuan at ang mga kita mo, no? Dahil sa kombinasyon ng gold crown at ng gold coin. At sa golden star din, ang buwan ng Hunyo ay magiging isang power month para sa Gemini. Kung may mga negosyo o proyekto ka, ito yung panahon kung saan mapapansin ka ng mga tamang tao, no? Dahil sa crown. Ang coin din, ang pangarap mo ay unti-unti nang magkakaroon ng katuparan na. Ayan, congratulations sa'yo, no? At saka yung madiskarting pagtatrabaho din, dahil may silver bee ka, ikaw ay magiging isang busy bee, ngunit pero ano, very napaka-produktibong paraan. So makikita mo rito ang iyong talino at yung pakikipag-usap na natural sa Gemini ay magbubukas ng mga bagong connection o partnership na makakatulong sa iyong karera. So, andiyan din dito ang proteksyon sa mga negatibong energy gamit ang gold pan, no? Tinatanggal talaga, nilalayo ka, shoo, 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 parang gano'n, no? Papaypay, tinatanggal lahat ng mainit, lahat ng kaaway lalamig, no? Parang gano'n. So, huwag kang matakot sa mga inggit o chismis sa paligid mo. May natural na protection ka ngayon. So, kayang-kaya mo ipaypay paalis ang mga negatibong vibes na yan at ipaypay papasok ang mga mas maraming swerte at kapayapaan sa'yo, no? Ang napakaganda. So, sa pag-ibig din, I could feel sa mga lumabas na dito, no? Ang prediction ko din based kay Charm regarding sa iyong pag-ibig, dahil nga may gold crown ka rito, sabihin natin high standard and queen king treatment ang nakikita ko rito no? Sabihin natin para sa may mga partner dahil sa may gold crown dito sa mga in a current relationship, mararamdaman mo yung mararamdaman mo yung higit na yan yung crown, no? Ito mararamdaman mo yung parang higit na pagpapahalaga at respeto mula sa iyong partner, no, Gemini. Kung magkakaroon ka ng mga hindi pagkakunawaan o sabihin natin kamakailan, mayroon kayong away, gagamitin ninyo ang golden pan para palamigin ang ulo, no? Ng bawat isa, no? At saka magkakayos ng may kapayapaan kayo. So magiging mas strong ang inyong relationship dahil sa itinuturing ninyong kumbaga isa itong premyo ninyo, no? So sa pagpili ng may mga kalidad para naman sa single, ang gold star at ang crown dito ay ito yung nagpapakita na napakataas na standard mo ngayon at tama lang yan, no? Hindi ka basta-basta papatol sa casual o panandali ang kilig lang. So ang energy mo ay parang you are attracting ang isang tao na may mataas na sa katayuan o sa katayuan sa buhay. May antas, no? Sabihin natin o baka kilala rin, no? At saka responsable at handa kang itrato ng tama. So, ang connection galing sa trabaho o social na grupo sa tulong ng Silver Bee dito, ang isang bagong pag-ibig o malalim na pagtingin ay maaring magsimula sa iyong trabaho. Baka makilala mo siya through your work, no? Or sabihin natin sa business o sa pamamagitan ng mga friend mo. No, may isang tao na hanga sa iyo sa iyong kasipagan at talino. Ayan, dire-diretso na 'yan. Ayan, kukunin na phone number mo. Ayan na yung ano, no? So napakaganda ng mensahe para sa iyo, Gemini. So titignan pa natin kung ano ang feeling ng persons mo. Tingnan muna natin ang energy ng persons mo. Ang persons na iniisip ni Gemini. Ang persons ng iniisip ni Gemini, anong energy sa June? Uy, ang ganda nga, wedding ring. Naku, antas. Talaga may pagbabago sa pag-ibig mo. Ayan, some of you siguro may magpro-propose, no? May marriage, may everlasting love dito, no? Devoted na devoted ang persons mo sa'yo, Gemini. I hope all. And
ang persons on your mind din, parang tingin din niya na kayong dalawa ay life partner na, parang you have a divine connection. So, maaring soulmate mo yung persons on your mind na. At andito rin yung needing time na parang meron kayo siguro pinagawayan na ngayon is parang nag-heal na, nagpo-progress na. Parang you forgive and let go dahil nga napalamig na, no? Napalamig na ng iyong golden pan. So tingnan yung mga connection, everything is energy, no? So tignan pa natin. Tell us more about this person. About this person, spirit guide para kay Gemini. Passion, nako, may insane chemistry kayo nito, no? Siguro pag nagkasama kayo, you enjoying each other, talagang sinusulit ninyo, no? Makikita mo ang spark ninyong dalawa, especially yung gustong-gusto kanya, talagang he has a burning desire to you. In lababo din siya, no? Yung kumbaga gustong-gusto niya ang physical attractions mo, ang physical mo gustong-gusto niya, no? Everything in you gustong-gusto niya. Tsaka parehas kayo ng interest, no? Because nakita nga natin, soul connections kayo, soulmate kayo. Ayan. So, titignan din natin ang kanyang feeling. Kung ano pa ang paparating sa'yo pagdating sa pag-ibig. Ano pa po ang paparating kay Gemini pagdating sa kanyang pag-ibig. Ang hindi niya nakikitang paparating. Para kay Gemini. Ano po ang paparating kay Gemini sa Hunyo pagdating sa pag-ibig, spirit guide? Okay, may tower ka rito. Ito rin siguro yung mga pundasyon na hindi strong, nagigibain para makuha ang Wheel of Fortune. Wow. So, makakaranas. Ayan, ten of Pentacles, the Emperor. You might be dealing with Aries energy. Sabihin natin nga, you will came across dito sa isang matatag na tao. Ito yung sinasabi siguro ng charm, no? Sa yung pag-ibig, binalidate, talagang, o maaring kilala nyo na ang persons na to, o baka ganito yung baka ex nyo ito. Pero may nakikita ako dito kasi may legacy na kayo eh. Ten of Pentacles. Asahan mo na magiging masaya ang iyong pamilya, especially kung ano na kayo, no, kung magkasama na kayo. Sa mga nasa current relationship, nakikita natin isang blessing, ang dugmo-dugmong blessing ang paparating sa iyo kung may pamilya ka na, no? At saka sa mga bago naman, sa mga single, makakakilala ka ng isang mayaman na very stable na person. Gemini. At makikita mo rito, ang mga paghihirap, ang mga dating nangyari is kumbaga napanaw na, nag-i-start na, no? Patuloy na umiikot. Meron ding mga pagsubok na darating sa'yo, maari rin siguro ito pagsubok na kasi nakadikit sa family. Pero nakita natin, iklaklaro nga natin to, why the tower is here. Empress, wow, power couple. Yeah, sabihin natin siguro, Knight of Wands. May umalis. Empress energy, earth sign. You might be dealing with any fire sign, no? Tsaka earth sign. Meron ako nakita dito na parang itong June, mas, kung may persons ka, no? Kasi parang nakita ko rito is, parang mas pinili ka. Parang karibal mo ang yaman. Kung ang persons mo pinagawayan ninyo dati, kung bakit kayo naghiwalay dito, parang it's about resources, no? Resources na nakita ko. Pero ngayon parang kailangan mabuwag yan, kumbaga binuwag, no? So baka sabihin natin na maaring ikaw ang pinili ng persons kasi si Knight of Wands is papunta sa'yo, no? Sa future mo, dahil may Wheel of Fortune dito. Itong ang inaano rin dito is parang sabihin natin na maari rin na ang blessing na dumarating sa iyo na bigay ito maari ng isang matatag na tao, no?
kailangan pag-ingatan, 'no, para hindi mabilis maubos din. Para kumbaga napakaraming resources mo na nasayang yata, na nawala 'no, sana bigyan mo ng ano, bigyan daw ng halaga ngayon. At you are very lucky din sa June, kasi Empress is ano 'to, Empress very nurturing. Makakamit ka rin na parang parang ito siguro nagkaroon kayo ng isa ring ano, Gemini, parang nakita ko meron kang nakahiwalay o nakaalitan. Ito siguro yung sinasabi na po na magkakaayos kayo, 'no? Dahil na parang nakita na yung tatag ng energy mo rito, yung tatag ng stability mo rito. Isang nakikita ko rin isang nurturing energy. Maaaring this could be mother na galing ang kayamanan na yan na napag-away-away. Pero ngayon para magkakabati-bati ang pamilya rin na nararamdaman ko rito, 'no? O parang heredity rin, 'no? Parang nagkaroon kayo ng lamat dahil sa, sabihin natin din, sa pera o sa pag-aasikaso din. Ang Wheel of Fortune dito na asahan mo na you are very lucky at patuloy na umiikot pagdating sa iyong relationship, patuloy na umiikot ang iyong love life. Talagang nagpo-progress. Kumbaga nakikita natin dito, handa na kayong lumagay sa tahimik. Kasi nakita natin, one of you is very matatag na. At na-realize, parang nag-build kayo ng bagong pundasyon. Kumbaga, you let go na yung mga hindi na kailangan. Hindi kayo natakot sa changes. You accept the changes din dito. Kaya ang abundance ninyo rito, sabihin natin ikaw, no, na let go mo na yung nakaraan o yung disagreement ninyo, no? Nakita natin ang daloy ng abundance, ang panay abundance ang nakikita ko sa iyo dito. Tapos meron ding darating na isang ano, may darating pang isang medyo bata sa iyo na mabilis. It's even na baka may ka-flirt pa na darating sa iyo na magiging ka-flirt mo. Mabilis siyang dumating pero mabilis din umalis. Ito ang Knight of Wands, no? Ang Wheel of Fortune, parang ina-align kayo ng tadhana ng iyong persons, no? Kaya dito may soul connection sa some of you, no? Hindi lahat. It might not resonate sa inyo. Just take what resonate. Tell us more. Ano pa pang paparating sa kanyang pag-ibig at sa kanyang buhay, spirit guide, sa June? Wow! Talagang may reconciliations tayo dito, no? Maaring makilala mo sa event, sa party, ang bagong paparating sa iyo, o magko-cross ang landas ninyo ng iyong dating ano, no, persons. Nakita natin maaring magkabalikan kayo. Kasi kagaya ng sinabi ko rito na parang patuloy umiikot ang storya ninyo, no? Kumbaga, hindi pa tapos ang yung cycle, tadhana mismo ang nagbabalik sa inyo. Baka ma-meet mo siya sa isang party, sa isang event, o ang persons kung single naman, baka ma-meet yung persons na yan through a friend din, no? Baka ipapakilala ka. Tell us more. Wow, you might be dealing kay Pisces, Cancer, Scorpio. Someone is willing to offer love sa'yo. Merong isang romantiko, isang very charming, isang maalalahanin. Panay ang tatas ng tao dito, nang makikilala mo. Grabe. May emperor na, may empress pa. Mag-asawa ito na nagkahiwalay, na meron pa akong isang ano na kukuha dito sa predictions na to. Parang ano no? Parang ikaw siguro iniwan ng isang person, ng asawa mo. Tapos sumama, yeah, I could feel binubulong sa akin na parang sumama sa mas bata. Tapos kumbaga nagkahiwalay at maaring bumalik siya, no? Itong Queen of Cups nag-offer uli ng pagmamahal sa iyo. You might be dealing with any water sign, Gemini. Yeah, parang ganyan. Tell us more. So binuwag ng Tower Divine ang relationship na ito. Maaring mag-asawa na kayo na may matatag na buhay. Nagkaroon lang na nabasag ang pundasyon na yan because ang mag-Empress at ang Knight of Wands magkadikit. Pinagpalit ka siguro sa bata. No, babae ka man o lalaki. Pero itong persons na to, mukhang yung Knight of Wands, siguro
Madali ding umalis, no? Baka nagsawa na. Ikaw pa rin ang pinili, kaya magbabalik sa'yo. Nag-offer siya ngayon ng love niya sa'yo, oh. Oh, ayan. So, patuloy ang ano. So, I think naman dito you will accept that love again kasi may nakikita tayong union dito. No? Kumbaga, love is sweeter than second time around. Tell us more. Ano pa pang paparating? The moon. Ito yung mga secret mystery na ma-revealed ayon sa June. Mukhang lahat ng sikreto na regarding sa iyong relationship o sa iyong sitwasyon, nakikita natin marirebuild. O maghanda ka sa isang sikretong mabubunyag sa'yo. No? O baka ito nga sikreto na hindi mo pa alam na mangyayari. Pero we have the moon dito. Magkaklaro, magliliwanag ang mga sikreto na yan. It will come sa'yo. This could be also Cancer energy. It will come to you very, very clear, makikita mo. At magkakaroon ka ng realization. No? Ayan, pwedeng energy, baka magkabaligtad po, no? Ayan, lover. You made a very, no? Talagang may soul connection kayo. Follow by Page of Cups. Asahan mo merong mag-apologize sa'yo, no? Ang Eight of Swords, ito yung parang takot sa konfrontasyon, sineself-sabotage niya sarili niya, walang tiwala sa sarili, no? So, magkaroon ka ng tiwala sa sarili. Ang ganda ng mga advice sa'yo ng charm, no? Tignan mo ang tatlong ito, Two of Cups, Page of Cups, no? Some of you might be dealing with Pisces, Cancer, Scorpio, na talagang hindi ka rin maalis sa utak niya kahit sabihin mong lumaya siya sa'yo, mag-a-ask siya ng apology, no? Ayan, at mag-aano kayong dalawa, mag-reunion, baka that's the time na pakasalan ka na niya. Ayan, and expect some apology sa kanya, nak, no? Ayan, so titignan naman natin, nak, ang advice sa'yo sa iyong karera. Sa karera nga, kuha tayo sa karera. Para sa'yo, Gemini, sa karera. Ano pa ang paparating sa kanya pagdating sa karera? Ano pa ang paparating pagdating sa karera? Sa karera, ginagardan mo, ha? May pinaglalaban ka. Ito rin siguro yung ipaglaban mo, yung mga ideas mo. Baka may magkuha ng iyong mga idea. O sabihin natin talagang you are protecting kahit pagod na pagod ka, talagang pinoprotektahan mo ang sayo. No? You are very guarded here. Ayan, nakikita natin you will receive fairness naman sa June. Ito yung what you reap, what you sow. Kung anong binigay mong energy dyan sa trabaho mo, sa career mo, o sa business mo, nakita natin, asahan mo maganda pa yung positive outcome. Ayan. So, napakaganda naman ng iyong ano rin. So, always remember, you have your own free will po, no? So, kukuha tayo ng financial advice and guidance para galing kay Angel of Abundance. Okay, Spirit Guide. Ito. Power of prayer daw. So, Gemini, give these situations to God for uplifting and healing and be open to miracles. Heaven's unlimited resources, love, and answer are waiting your prayers. Be sure to act upon the divine guidance God's gave to you in response to your prayer. No? So, lahat ng nararanasan mo ngayon, Gemini, no? Kung gusto mo ng kagalingan, no? Magdasal ka lang dahil the prayer is very powerful weapon 'yan. At maging open ka sa miracle na parating sa iyo dahil ang ating Diyos syempre very unlimited, maraming unlimited resources. Mapaproblema ka man sa pera, they will provide it sa pag-ibig man, no? At asahan mo ay merong sasagot sa iyo. Basta allow them, give them a signal na you're accepting those blessing, no? Na yung mga reward at yung mga hinihingi mong tulong at kasagutan, no? Ayan, mag-pray daw ang sabi ng Angel of Abundance dahil this will help your career and finances also, no? Dahil maraming resources na andyan lang, no? Inaantay ka lang ni Lord na humingi sa kanya, no? Na para ipadala niya ang kanyang mga angel na ibagsak sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Ayan. So, ayan, paghanda mo itong matutuklasan mo, no? Ayan, so I do private reading po and I do voice message reading and recorded reading. So, if you're interested po, nasa description box below po kung saan nyo ako makukontak. Ayan, thank you so much and God bless you, Gemini.
friend who ever felt you but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that